Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon dahil tanggap mo kami Panginoon. Salamat Panginoon dahil alam namin Panginoon, nakasama ka namin Panginoon sa oras na ito. Banal na Espiritu, samahan mo po ang iyong lingkod Panginoon bilang tagapagsalita Panginoon. Hindi ako kundi ikaw ang mangusap Panginoon sa puso ng bawat tao Panginoon na makakarinig ng mensaheng ito, na maaabot ng mensaheng ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sa isang linggo, anniversary na po natin. Ano po? Walang a-absent. Ang buti ng Panginoon po, 12 years na tayo. 12 years na tayo. Marami na rin pinauwi si Lord, no, sa piling niya, pero wag muna tayo umuwi. Wag muna. Nawaabutan tayo ng Panginoon na naglilingkod pa rin tayo. Amen? Abutan niya tayo ng buhay o abutan tayo ng tayo ay kukunin ng Panginoon. Ang puso natin nasa Panginoon. Amen? Nagtatapat sa ating Panginoon. Hallelujah! Nagkaroon po ng problema yung ating pong FB page. Kaya naka-live po tayo ngayon doon sa ating FB account. Buti na lang, dalawa yung account natin. May FB account pa tayo. Ano po? All things work together for good. Amen? Tagal natin gapunon yung FB account na yon. Sabi nga ni Gabuno, bakit may FB account pa tayo? Yung pala, ito ang dahilan sa mga ganitong pagkakataon. Meron pa tayong studio uli na pupuntahan. Parang ganun. Meron pa tayong paglalayban. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga, ang pamagat, si Jesus ang sagot sa katanungan ni Job. Part 1 po ito. Tapos ang part 2 po nito sa 4th Sunday, pagkatapos po ng anniversary po natin. Ano po? Ang sabi ng Job, chapter 14, verse 4, merong bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi? Yun ang sabi ni Job. Ang sabi, pasahin ko na rin po yung mga susunod, ano po, sa verse 10, tsaka sa verse 14. Ngunit ang tao, pagkamatay, ay lubos na mapaparam. Pagkalagot ng kanyang hininga, mapupunta kaya kung saan. Verse 14, kung mamatay ang tao, siya kaya'y mabubuhay. Yan po yung ating hihimayin. Na po, sabi ko nga, may part 1, part 2, at part 3 yung ating mensahe po ngayon. Sa araw na ito, ang pamagat po ay lilinisin tayo ni Jesus. Ito ang mga tanong ni Job sa buhay. Mga tanong na kadalasan ay tanong din ng marami sa atin. No? Tanong din ng marami sa atin. Ang sabi, mayroon bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi? Tanong ni Job, at kadalasan tanong rin ng marami sa atin. Kaya't napakahalaga na masagot ang mga tanong na ito ng tao. Sino nga ba si Job muna? No? Sino si Job na nagtanong na ito? Mayroon bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi? Sino si Job? Paano siya pinakilala ng Bible? Si Job ay isang mabuting tao na puno, no, na puno ng pagpapala sa buhay. Tatay ng 7 anak na lalaki at 3 babae. At isa siyang napakayaman na tao nung panahon niya. Nung dumating sa kabila ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, si Job may dumating na napakalaking trahedya sa isang iglap na parang ganito, isang sakunang dumating sa buhay ni Job kasama ng kanyang mga pamilya. Ano yung sakuna na dumating kay Job? Unang sakuna na dumating sa buhay ni Job, lahat ng baka at asno ay ninakaw ng mga sabeyo at pinatay pa ang mga tauhan ni Job. Sakuna po yun. No? Lahat ng alaga niyang baka ninakaw. Pangalawa, tinamaan ng kidlat ang mga tupa. Patay lahat, pati ang mga tagapag-alaga. Pangalawang trahedya na dumating sa buhay ni Job.
Pangatlo, ang mga kamelyo ninakaw ng mga Kaldeo at pinatay lahat ng tauhan ni Job. Sa isang araw lang po yun. No? Ang mga kamelyo ay ninakaw ng mga Kaldeo at pinatay lahat ng mga tauhan ni Job. Nagkakatipon, pang-apat na trahedyang dumating kay Job. Nagkakatipon ang kanyang mga anak nang biglang may dumating na malakas na hangin. Bumagsak ang lugar na pinagtitipunan ng kanyang mga anak, patay lahat ng anak ni Job. Tindi po nun, sa isang araw, sa isang iglap, lahat ng ito dumating sa buhay ni Job. Tapos ano pa, ang pakilala sa kanya ng Biblia, nagkaroon si Job ng pigsa, sugat, mula ulo hanggang paa, buong katawan ni Job, may sugat, nagnanana, makati. Kaya ang pinangkakamot ni Job ay palayok, kinakamot niya yung kanyang mga sugat. Ganon, inilarawan si Job. Ayan ang unang bahagi ng pagpapakilala ng Bible kay Job. Isang mayaman na tao na sa isang iglap, lahat ng kanyang kayamanan kinuha. Pagkatapos doon, hindi pa nasiyahan si Satanas, binigyan ng napakamalubang karamdaman si Job. Yan si Job. At dito rin, lumabas ang mga katanungan. No? Habang siya'y nagdaraan sa mabigat na suliranin, pagkawala ng kanyang mga ari-arian, pagkamatay ng lahat ng kanyang anak, nagkaroon siya ng matinding karamdaman, lumabas ang katanungan ni Job sa buhay. Na ang sabi, saan? Ang sabi ng binasa natin, mayroon bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi? Yan ang tanong ni Job. Sino nga ba ang makalilinis sa isang taong madumi? Tanong ni Job mayroon bang lilitaw na malilinis sa taong marumi? Sino ba ang makalilinis sa isang taong madumi ang kasalanan? Mayroon bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi? Ang sabi, bakit? Kasi ramdam ni Job na siya ay marumi at makasalanan. Ito ang pangamba ni Job. Kung siya ay marumi at makasalanan, paano siya makakaharap sa Diyos? Kaya natanong niya yun. Mayroon bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi? Kasi pangamba niya, kung siya'y marumi, makasalanan, paano siya haharap sa Diyos? At ang sabi, sino kaya ang lilinis sa kanya at sa taong puno ng karumihan ng kasalanan? Naisip na po ba natin yon? Sino ang lilinis sa isang taong puno ng kasalanan? Sino dito makasalanan? Sino dito walang karumihan? Naisip niyo, marumi ako. Marahil naisip niya, kaya nangyari sa buhay ko ito. Kasi makasalanan ako. No? Kaya natanong niya, marumi. Sino kaya makalilinis? Alam niyo, tinitingnan niya marahil yung kanyang sarili. Sino makalilinis sa akin? Isang taong makasalanan. Tanong, sino nga ba ang makalilinis sa kasalanan ng tao? Kaya ba itong linisin ng kapwa-tao? Hindi. Kahit anong gawin natin, hindi nating malilinis ang sarili nga nating kasalanan, hindi nating kayang linisin. Ano po? Tanong, sino ang makalilinis? Tanong ni Job. Si Kristo Jesus ang sagot sa katanungan ni Job. Kung ito'y tinanong ni Job, sinagot naman ng ating Panginoon. Si Kristo ang makakatugon sa katanungang ito. Sa ministeryo ng Panginoong Hesus, pinakita niya na siya ang makalilinis sa kasalanan ng tao. 3 tao dito sa Biblia na pinakita ni Jesus na siya ang lilinis sa kasalanan ng tao. Mayroon po tayong tatalakayin ngayon, 3 tao sa Biblia na kung saan pinakita siya ang luminis. Kaya ni Jesus linisin ang pagkakasala ng ating ng tao. Una, nilinis ni Jesus ang babaeng Samaritana. Nabasa niyo na po ba ito? Ang istorya ng babaeng Samaritana. Lininis ni Jesus ang
kasalanan ng babaeng Samaritana. Sabi ni Jesus sa babaeng Samaritana sa John 4:16, 17, 18, umuwi ka, isama mo rito ang iyong asawa, sabi ng ating Panginoon. Sagot ng babae, wala po akong asawa. Sabi ng Panginoon, tama ang sinabi mo, tugon ni Jesus. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Yon ang sabi ng ating Panginoon. Ganyang karumi ang babaeng Samaritana. Ganyan siya pinakita ng Biblia. Ganyan rin ipinakikita ng Panginoon ngayon na ang babaeng ito, bagamat makasalanan, nilinis ng ating Panginoon. Ano po? Paanong ipinakita ni Jesus sa babae na siya ang sagot sa karumihan ng tao? Kasi makasalanan siya eh. Ang sabi ng Panginoon, isama mo ang iyong asawa. Wala po akong asawa. Ang sabi ng Panginoon, tama. Kasi ang kinakasama mo ngayon, hindi mo rin asawa. Sabihin na natin ang babaeng ito, isang marumi. Kaya nga sa panahon niya, hindi siya umiigib kasabay ng mga Samaritano. Kasi sa panahon nun, ang babae ang umiigib. Hindi ang lalaki. Babae. Hindi siya sumasabay sa karamihan ng mga umiigib, kaya katanghaliang tapat, umiigib ang babaeng ito. Bakit? Hindi siya tanggap maging ng kanyang mga kababayan. Tingnan ninyo ang babaeng ito, no? Ang lahing ng Samaritano, tinakwil ng bayang Israel. Bakit? Tinuturing silang marumi. Bakit? Kalahati sila, mistiso't mistisa. Kalahating Israelita, kalahating ibang bansa. Mistisa, kaya itinuturing silang marumi. Tingnan ninyo, no? Ang babaeng ito, yung kanyang lahi, itinaboy ng Israel. Bakit? Hindi kayo karapat-dapat kasi mistisa kayo. Mayroon kayong asawang hindi nating kalahi. Tapos, ang babaeng ito na Samaritana, dun sa kanyang bayan o sa kanyang kalahi na Samaritano o Samaritana, tinaboy pa siya. Bakit? Isa siyang babaeng marumi. Iba-iba asawa mo. Doon pinakita ng Biblia ang babaeng ito. Ano daw ang babaeng ito? Isang babaeng marumi. Pero kay Jesus, kinatagpo ng ating Panginoon ang babaeng ito. Kung hindi siya tanggap ng kababayan niya, maging ng mga kababayan niya dahil sa kanyang pamumuhay. Pero kay Jesus, tanggap siya ng Panginoon. Pinakita ng Panginoon, ako ang tugon. Ako ang lilinis sa iyo. Ang sabi, pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang tubig na nagbibigay buhay. Tubig na lilinis sa kasalanan ng tao. Ang sabi ng John chapter 4 verse 10, sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkaloob ng Diyos, kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin. Ang sabi ng Panginoon, marahil kayo pa ang hihingi sa Kanya, at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Sabi ng Panginoon. Sino daw ang Panginoon? Siya ang tubig na nagbibigay buhay. Sabi niya doon sa babae, kung alam mo lang, kung kilala mo lang kung sino tong kaharap mo ngayon, sa Kanya ka pa hihingi. Kasi nung pagkakataon na humingi siya ng tubig doon sa babae, Hudyo ka. Hudyo ka, bakit ka nakikisalamuha sa akin? Ang sabi ng Panginoon, kung alam mo lang kung sino itong humihingi sa iyo, marahil sa Kanya ka pa hihingi ng tubig na nagbibigay buhay. Dito ay pinakita ni Jesus na sa karumihan ng tao, sa kasalanan, kahit ito pa ay kasing dumi ng putik o ng pusali, kayang linisin ng ating Panginoon. Ang babaeng ito, makasalanan, Samaritana,
Sa harapan ng mga Hudyo, itinakwil. Hindi pwedeng makasalamuha. Sa kanyang mga kababayan na kapwa Samaritano at Samaritana, hindi rin siya pwede. Bakit? Marumi siyang babae. Pero sa Panginoon, pinakita niya, lilinisin ka ng ating Panginoon. Kaya kitang linisin. Kung itinakwil ka ng mga kababayan mo, ako hindi kita itatakwil. Amen? Ang sabi ni Jesus, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Ang sino manghihingi sa kanya ng tubig na nagbibigay buhay, kailanman daw ay hindi na mauuhaw, sapagkat siya ay lilinisin na ni Kristo sa kanyang pamumuhay. Sino man daw hihingi ng tubig? Sabi kasi ng Panginoon kung alam mo lang sa kanya ka pahihingi ng tubig. Tubig na nagbibigay buhay. Yung literal na tubig, pamatid uhaw. Yung literal na tubig, di po ba? Nagpapawi ng uhaw. Yung tubig na espiritual, naglilinis ng kasalanan ng tao. Dahil yan ay si Kristo. Isinalarawan niya ang kanyang sarili bilang tubig. Ano ba ang larawan? Ano ba ang ginagawa ng tubig? Mga kapatid, anong ginagawa ng tubig sa atin? Kapag tayo'y madumi, mabaho, di po ba? Pag tayo naligo, ginamit natin ng tubig, nalilinis tayo. Kaya ginamit ni Jesus yung kanyang sarili bilang tubig. Na kapag ako kinilala mo, lilinisin kita. Lilinisin tayo ng ating Panginoon. Kapatid, yan si Kristo, sagot sa karumihan ng tao. Kahit gaano tayo karumi, kaya tayong linisin ng Panginoon. Sa tao, ang tingin sa atin, marahil, wala nang pag-asa. Sino ba hindi nagkasala? Ang lahat naman nagkasala. Ako nga nagkasala. Nang binabasa ko ito, nakita ko ang aking sarili na isang taong marumi. Tulad din niya. Ang kasalanan ng babaeng ito ay pakikiapid. Pakikiapid. Pangangalo niya. Nakita ko ang aking sarili na ako man din. Nung panahon na hindi ko pakilala ang Panginoon, ganun ako. Yun ako. Ganyan ka, Romel. Pero salamat na lang, mayroong Panginoon na kapag hinanap mo ang Panginoong ito, lilinisin niya tayo sa ating mga pagkakasala. Amen? Ang babaeng ito, yun ang kanyang pamumuhay. Siya isang marumi. Pero tingnan ninyo, ganun kabuti ang Panginoon. Nang makatagpo ng Panginoon ang babaeng ito sa balon, mga kapatid, nung araw na yon, nilinis siya ng ating Panginoon, dumating ang kaligtasan sa buhay ng babaeng ito. Ganyang kabuti ang ating Panginoon. Dumating ang kaligtasan. Di po ba't yun ang pinakaasam ng tao, ang kaligtasan? Nakamit ng babaeng Samaritana ang kaligtasan mula sa ating Panginoon nang makatagpo niya ang ating Panginoon. Kapatid, kailan mo nakatagpo ang Panginoon? Nilinis ka na ba ng Panginoon sa iyong mga pagkakasala? Tulad ba ng babaeng ito? Nakikita natin ang ating mga sarili. Ako, nakita ko ang aking sarili. Tulad ng babaeng ito. Ano ang sabi ng lipunan? Wala nang pag-asa yan. Sa lipunan, wala tayong pag-asa. Pero kay Kristo, mayroon tayong pag-asa. Amen? Tataboy tayo ng lipunan. Lalayuan tayo ng lipunan. Iiwan tayo ng ating mga kaibigan kapag tayo'y nasa lusak ng pagkakasala. No? Pero ang ating Panginoon, kahit kailan, kapag hinanap mo ang Panginoon, hindi ka pagtataguan ng Panginoon at Kanya tayong lilinisin. At ang maganda dito, hindi ka lamang niya lilinisin, bubuing ka uli ng Panginoon. Amen? Pangalawa,
Pangalawang tao sa Biblia na pinakita ni Jesus na siya ang tugon sa karumihan ng tao. Sino ito? Ang lalaking paralitiko. Pinatawad ni Jesus ang kasalanan ng paralitikong lalaki. Ang paralitikong ito ay dala ng 4 na lalaki. Sa dami ng tao, binakbak nila ang bubungan ng bahay. No? Binakbak nila ang bubungan ng bahay at nang makita ni Jesus ang pananampalataya ng 4 na tao at ng paralitiko, ito ang sabi ni Jesus sa Marcos 2:5. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang kasalanan mo." Ano daw ang sabi? Anak, pinatawad na ang kasalanan mo. Pinakikita sa tagpong ito na si Jesus ang sagot sa kasalanan ng paralitiko. Dahil sa pananampalataya niya sa Panginoong Hesus, umuwing naglalakad ang paralitiko dahil pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Ang paralitikong ito daw, pinanganak na paralitiko na. Paralitiko na. Hindi lang siya basta napilay dating nakakalakad. Pinanganak siyang paralitiko na. Marahil iniisip ng tao, may kasalanan ng nanay at tatay niyan. No? Kasi wala namang binanggit Pag binasa ninyo, wala namang binanggit na pagkakasala. Yung Samaritana, ang sabi, nangangalo niya, mapakiapid. 5 na ang naging asawa. Di ba? Dito, wala namang binanggit na kasalanan. Yung, paralitiko. Marahil niisip ng tao, makasalanan ng tatay at nanay niyan. Kaya ang nag-ani, yung anak. Di ba? Minsan ganyan ang tao. Tinitingnan, yung anak, kung ano naging bunga doon sa anak, nanay at tatay niyan, ganun. Kaya ang umani yung anak. No? Ang sabi. Sabi ni Jesus, "Anak, pinatawad na ang mga pagkakasala mo." Pero sabi ko nga, walang binanggit ang Biblia patungkol sa kasalanan ng taong ito. Pero mayroong binanggit ang Biblia patungkol sa lahat ng tao. Ano ang sabi? Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen? Sa lalaking paralitikong ito, walang dapat sisihin. Hindi ang kanyang tatay, hindi ang kanyang nanay. Kung mayroon man pagkakasalang mabigat ang nanay at tatay, hindi ang paralitikong ito ang umani ng pagkakasala ng nanay at tatay niya. Doon pumasok yung salita, ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen? So ang tanong, tama ba na linisin siya ng Panginoon? Opo, dahil siya ay isang taong makasalanan. Lahat ng tao makasalanan. Walang pwedeng magsabing matuwid ako. Malinis ako. Lahat tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero tingnan ninyo, ang lalaking ito, pinanganak na lumpo, umuwing nakalalakad. Bakit? Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, pinatawad na anak ang pagkakasala mo. Malinis ka na. Amen? Malinis ka na. Tayo man din, mga kapatid, kung lalapit tayo kay Kristo at mananampalataya, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Amen? Sino dito ang humingi na ng tawad sa Panginoon? Amen. Di ba? Tayo. At ito pa maganda. Kapag lumapit tayo kay Jesus, tulad ng paralitikong ito, hindi ka lang niya patatawarin sa iyong pagkaasala. Ang lalaking paralitikong ito, tandaan natin, paralitiko nga Pero umuwing nakalalakad. Ano ibig sabihin? Pag pinatawad ka ni Jesus, pagagalingin ka sa iyong mga karamdaman. Amen? Pag pinagaling siya ng ating Panginoon, tayo man din, kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, nilinis tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, maging ang ating karamdaman, papawiin ng Panginoon, pakayang pagalingin ng ating Panginoon. Amen? Yun ang pagpapala sa pagpapatawad ng Panginoon.
Kaya. Kasi bakit? Ano daw bunga ng kasalanan? Kamatayan. Bakit ang karamdaman, saan ba patungo? Di po ba? Pag mayroon ng karamdaman, doon natin naiisip, makikita natin, tao tayo, mamamatay. Mamamatay. At bunga yon ng kasalanan, kamatayan. Amen? Pero ang sabi ni Jesus, dininis na kita, pinatawad na kita, at kasama nun, yung bunga ng pagkakasala, karamdaman, kamatayan, tinanggal ng Panginoon, pinagaling siya ng Panginoon. Amen? Yan si Kristo. Sagot sa tanong ni Job, sino ang makalilinis sa isang taong marumi? Una, ang babaeng Samaritana. Pangalawa, ang lalaking paralitiko. Pangatlo, malapit na tayong umuwi. Nilinis at pinatawad ni Jesus ang masama at baluktot na buhay ni Sakeo. Ayan. Ang sabi ng Lucas chapter 19, verse 10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin, iligtas ang mga naliligaw. Sino ba si Sakeo? Pastor Romel, sino si Sakeo? Si Sakeo ay pandak na tao. Mayaman. Pinuno ng mga publikano. Ano daw? Pinuno ng mga publikano. Mandaraya, maniningil ng buwis. Mandaraya po siya. Itinuturing ng lipunan na isang maruming tao dahil siya ay tagasingil ng buwis ng mga Romano. Kasi isa siyang Hudyo. Sa kultura ng mga Hudyo, hindi ka nga pwedeng makasalimuha sa mga hindi kapwa Hudyo, ituturing kang marumi. Si Sakeo itinuring ng kanyang mga pamilya kasi naging tagapaningil siya. Nino? Ng mga Romano, ng buwis. No, nakakasalamuhan ni Sakeo, mga Romano. Ang amo ni Sakeo, Romano. Kaya ang si Sakeo itinuturing ng mga kababayan niya na isang taong marumi. Isa pa, sabi ko nga, siya ay mandaraya. Mandaraya. Maniningil ng buwis. At sa batas nga ng mga Hudyo, madumi at makasalanan ang makasalamuha sa mga hintil. Kaya si Sakeo, bagamat mayaman, ay nilalayuan ng kanyang pamilya at mga kababayan dahil sa ugnayan niya sa mga Romano. Ngunit hindi lang yan. No, hindi lang yan ang nagpaparumi sa kanya. Siya nga ay mandaraya ng buwis. Taas ang kamay ng mandaraya. Pinapatungan yung kanyang, di mo ba meron mga tama? Mandaraya, no? Walang ganyan sa Valenzuela, Bethel, mandaraya. Amen? Yung pangkiluhan, nilalagyan ng pabigat. Meron bang ganun dito? Wala, di po ba? Si Sakeo, ganun. No? Ganun si Sakeo. Ngunit ano ang naging daan? Parang isang maniningil at mandarayang tao na si Sakeo ay malinis at mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Anong ginawa ni Sakeo? Nagsikap siyang makita at makilala si Jesus. Anong sabi? Nagsikap siya na makita at makilala sino? Si Jesus. Nalaman niya, andyan ang Panginoon, paparating ang Panginoon. Gusto ko siyang makita, gusto ko siyang makilala. Sino ba itong Panginoon na ito? No? Ang sabi, gusto niyang makilala ang Panginoon. Ang sabi ng Lucas 19:3a, at pinagsikapan niyang makita si Jesus at makilala kung sino ito. Anong ginawa ni Sakeo? Pinagsumikapan niya na makita si Jesus. Makita si Jesus. Bagamat may pagsusumikap, napakaraming hadlang para makilala ni Sakeo ang ating Panginoon. Ano ang mga hadlang? Una nga, maliit, pandak. Pandak, hadlang yun. Di po ba?
hadlang. Pangalawa, napakaraming tao na nakapaligid kay Jesus, pinagkaaguluhan ng ating Panginoon, hindi niya makita, ang late-late niya. Hindi niya makilala, makita man lamang ang ating Panginoon. Mga kapatid, maraming hadlang kay Sakeo ng panahong yon. Sa atin man din. Sa atin man din. Maraming hadlang para makilala natin si Jesus, tulad ni Sakeo. Di po ba? Napakaraming hadlang. Sino dito ang hindi nakaranas ng parang hinahadlangan na makilala mo si Jesus? Naranasan nyo na ba yun? Gusto ko makilala ang Panginoon, pero parang hindi mo makilala ang Panginoon. Maraming hadlang. May nag-aaya sa church, huwag ka nang pumunta sa church. Di po ba? Ilang aya sa iyo. Tapos nagdesisyon ka nang pupunta ng church, merong humila sa iyo. Daming hadlang. Pero alam niyo mga kapatid, sana tularan natin si Sakeo. No? Tularan ng tao si Sakeo. Kahit may hadlang, may paraan. Tama po ba? Pag gusto mo, may paraan. Si Sakeo, dahil gusto niya, mayroon paraan. Daming hadlang, nakaharang sa Panginoon, kaliit-liit ko, hindi ko makita ang Panginoon, may paraan. Ang sabi ng verse 4, kaya't patakbo siyang nagpauna, umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdadaan doon. Nagpatiuna, kung saan dadaan ng Panginoon, inunahan na ni Sakeo, pumanik sa puno. Di po ba? Kaya sabi ko, may paraan kapag gusto mong makilala ang Panginoon. Si Sakeo gusto niyang makita at makilala ang Panginoon. Kaya naisip niya, umakyat sa puno ng sikomoro. Gusto ko siyang makita, gusto kong makilala, sino ba itong Panginoon na ito? Sino ba itong Diyos na ito? Sino ba itong Kristo na ito na sinasabing Mesyas? Na sanlilinis ng kasalanan, sino ba? At nagpapagaling ng mga karamdaman. Gusto ko siyang makilala. Kapatid, nagpatiuna, gumawa ng paraan. Kaya sabi, yung pag inanyayahan mo, maraming dahilan. Pero pag gusto mo, maraming paraan. Amen? O pag inanyayahan mo ang tao, pumunta simbahan, pag ayaw makilala si Kristo, maraming dahilan. Maglalaba pa, magluluto. Di po ba? Pag binigyan mo ng Bible, sabihin pa sa'yo, pera na lang sana. Di ba? Sineran mo ng gospel, kung ano-ano sinasabi mo. Di ba? Kung yan pagkakakitaan na lang, edi sana nagkasundo pa tayo. Ayaw ng tao ng gospel. Pero kapag ang isang tao, naghahanap sa Diyos, maraming paraan. Si Sakeo, hinahanap niya ang Diyos. Hinahanap niya. Nilalayuan ako ng tao. Isa kasi kong maruming tao. Ang pamilya ko hindi natanggap. Hindi na ako tanggap. Pero ito, titignan ko ang Kristo na ito. Baka tanggap niya ako. Kapatid, tanggap ba ni Kristo si Sakeo? Opo. Alam ni Jesus ang taong umahanap sa Kanya. Yung mga taong naroon, marahil pinagkaaguluhan ng Panginoon dahil sabi ng Panginoon sa kaya naman niyo ako hinahanap dahil pinakakain ko kayo. Nabubusog kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, kasi nag-iimala, di ba? Yung tinapay, nagiging napapakain ng 5,000. Kaya naman kayo lumalapit sa akin kasi nabubusog kayo. Alam ni Jesus, ang totoong naghahanap sa Panginoon. Kapatid, alam ng Panginoon. Ang sabi ng verse 5, pagdating ni Jesus sa dakong iyon, kung saan naroon si Sakeo, sa puno ng sikomoro, ang sabi, pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala. Ano sabi? Siya'y tumingala. Kaya sabi ko, alam ni Jesus,
kung sino ang taong umahanap sa Kanya. Ang sabi, pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan mong tumuloy ngayon sa bahay mo. Di ba? Yan ang Panginoon. Hindi lang makikita mo ako, tutuloy ako sa bahay mo at magpapakilala ako sa iyo. Ano ang sabi ng mga tao? Nakikisama siya sa isang taong marumi. Kapatid, kahit marumi, yan nga ang hinahanap ng Panginoon. Hindi niya hinahanap ang taong banal. Banal na yon. Ang hinahanap ng Panginoon, taong marumi. Ako, ikaw, kayo, tayong lahat marumi. Tulad ni Sakeo. Mabuti na lang. Ang Diyos, ang Panginoon, alam niya kung sino ang taong humahanap sa Kanya. At kapag alam ng Diyos na hinahanap mo siya, hindi lang siya magpapakita sa iyo, magpapakilala pa siya sa iyo. At hindi lang siya magpapakilala sa iyo, manunuluyan pa ang Panginoon sa puso mo, kapatid. Sabi ng Panginoon, bumaba ka dyan at ako'y manunuluyan ngayon sa bahay mo. Amen? Kinatagpo ni Jesus si Sakeo dahil nalalaman ni Jesus ang pagnanais ng puso ni Sakeo. Kung kay Sakeo tila madaming hadlang, ngunit sa Panginoong Jesus, hahawiin niya ang lahat ng hadlang para katagpuin ang isang taong nagnanais na siya ay makilala. Hahawiin ni Jesus ang maraming hadlang para makatagpo lang ang nagnanais na makilala siya. Sabi ni Jesus kay Sakeo, bumaba ka agad, tutuloy ako sa bahay mo. Sabi ng tao, manunuluyan siya sa isang taong marumi. Ngunit tandaan natin, ang hanap-hanap, sabi ko nga, ang hanap-hanap ni Jesus ay ang mga taong marumi sa kasalanan na ibig magpalinis sa pagkakasala at hindi binigo ni Jesus si Sakeo, nilinis at pinatawad ang kanyang mga pagkakasala. Yan ang ating Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Kung si Sakeo noon, hindi binigo ng Panginoon, maging hanggang ngayon, kapag ang tao hinahanap ang Panginoon, na ibig magpalinis sa Panginoon, kakatagpuin tayo ng ating Panginoon. Si Sakeo, ano ang bunga ng kapatawalang ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan? May bunga eh. Ang sabi ng Lucas, chapter 19, verse 8, tumayo si Sakeo. Sa sobrang kagalakan marahil, pinatawad siya ng Panginoon eh. Isang Panginoon, nanuluyan sa akin. Marumi ako. Ang sabi ni Sakeo, ang sabi ng Biblia, tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga duka ang kalahati ng aking mga ari-arian. Ano ba si Sakeo? Di ba gahaman? Mandaraya? Gusto niya, more. Maging yung iyon na, kukunin pa. Pero tingnan nyo ang naging bunga ng pagpapatawad sa kasalanan ni Sakeo. Sinabi ni Sakeo, Panginoon, ibibigay ko po sa mga duka ang kalahati ng aking ari-arian. Kalahati ng kanyang kayamanan, ibibigay niya sa mga dukha. Ano pa? At kung ako'y may nadaya ang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Hindi sinabi ni Sakeo na isasauli ko ang aking nadaya sa iyo, sa kanya. Isasauli ko ng 4 na ibayo. Ang galing, no? Yung gahaman sa salapi, nababago kapag nakatagpo ang Panginoon. Nakita niyo po, si Kristo ang lumilinis sa tao. At kapag nalinis na ni Kristo ang tao, nababago ang tao. Amen? Yan ang bunga ng kaligtasan, nababago ang isang taong masama. Kapatid, di po ba
dati tayong mga masama. Anong naging bunga sa iyo, kapatid, nang pinatawad ka na ng Panginoon sa iyong mga kasalanan? Di ba may pagbabago? Pumasok agad yung pagbabago. Kahit unti-unti, may nabago. Kasi yun ang ebidensya na ikaw ay kumilala na sa ating Panginoon. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan, at pag pinatawad na ang isang makasalanan, nababago ang buhay ng isang taong makasalanan. Amen? Sabi ko nga, yan ang bunga ng kaligtasan. Nababago ang taong masama. Mga kapatid, walang marumi kay Jesus. No? Walang marumi kay Jesus. Ang isang tao na handang magpalinis sa Panginoon, lilinisin ng Panginoon, gaano mang karumi ang ating mga pagkakasala. Mga kapatid, pansinin ninyo, mayroon magkakaparehas na sitwasyon yung mga tatlong binanggit ko. Una, ang Samaritana, ang paralitiko. Ano pa? Si Sakeo. Ano ang pagkakapare-pareho? Makasalanan. Makasalanan. Ano pa? Anong pagkakapare-pareho? Pare-pareho silang tinaboy. Di mo ba? Tinaboy. Ano pa pagkapare-pareho? Maraming hadlang. Sa babae, ang hadlang ano? Sa babaeng Samaritana, anong hadlang? Siya ay isang maruming babae. Hindi ako pwedeng makasalamuha, kanino? Sa mga kapwa ko Samaritano at Samaritana. Hindi rin ako pwedeng makipag-usap sa mga Hudyo. Pero tingnan ninyo, inalis ni Jesus ang hadlang. Di po ba? Hindi ka pwedeng kausapin ng mga Hudyo? Ako, isang Hudyo, kakausapin kita. Lilinisin kita. Di po ba? Sabi ng Panginoon, kung alam mo lang kung sino itong kausap mo, ikaw pa hihingi ng tubig na nagbibigay buhay. Kapatid, yan ang Panginoon. Di po ba? Yan ang Panginoon. Sa paralitiko, ano ang hadlang? Naisip nyo ano hadlang? Di ba nandun ang maraming tao, napakakapal ng tao, hindi nila maipasok ang paralitiko. Ano ang hadlang? Tao. Mga kapatid, sa totoo lang, ang hadlang tao. Para tayo makalapit sa Panginoon. Kesa kayo, sino ang hadlang? Tao pa rin. Napansin nyo? Tao. Pero kapatid, kapag gusto mong makilala ang Panginoon, ang hadlang aalisin ng Panginoon. Hahawiin ng Panginoon. Sabi ko nga, sino ang hadlang? Tao. Sa totoo lang, tao minsan ang hadlang sa ating talaga eh. Para makilala ang Panginoon eh. Uy, wag ka nang pumunta ng church. Wag na. Puro ka church. Mag-party-party na lang tayo. Jugs, 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 jugs. Di ba? Mas masarap sa mundo. Kapatid, yan ang mundo. Hadlang. Maraming hadlang sa tao para makilala natin ang Panginoon. Ang tatlong ito na binanggit, puro may hadlang. Pero anong maganda sa tatlong ito? Mayroon silang pagnanais na makilala nila ang Panginoon. At kapag may pagnanais na makilala mo ang Panginoon, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Marumi ka, dahil sa iyong pagkakasala, lilinisin kita. Hugasan kita. Ng ano? Ng tubig lang, maging ng aking dugo, lilinisin kita. Kapatid, walang hadlang kay Kristo sa isang taong gusto na makilala siya. Amen? Sa atin, sino naging hadlang? Minsan nga, nanay at tatay. Pamilya. Numero 1, pamilya. Di po ba? Asawa. Asawa. Hadlang. Hadlang saan?
Minsan sa pagpunta mo sa church. Sabi ng isang kwento, may isang babaeng napakaganda sa church ng Valenzuela. Kunyari lang to Niligawan ng isang unbeliever, hindi mananampalataya. Si lalaki, punta rin sa church. Nagpakita na kunwari, siya ay believer. Si babae, nadala. Nakasal. At nang makasal, sabi ni babae, ba't hindi ka pa bihis? Anong bihis? Linggo ngayon, di ba pupunta tayo sa church? Anong sabi ng lalaki? Tapos na ang drama, kasal ka na. Walang church. Hadlang. Nakita nyo? Maraming hadlang. Tapos na ang drama. Sabi ng lalaki, tapos na ang drama. Minsan dramahan pala. Nagpapanggap. Sa mag-asawa, pag pumunta ka dyan sa church na yan, tignan ko lang pag uwi mo. Totoo po yan. Maraming mga babae kapag umuwi, sinusuntok ng asawa lalaki. Bakit? Pumunta sa church. Hadlang. Mga kabataan, sino ang hadlang? Kapwa kabataan. Di po ba? Kami sa mga kabataan ayaw pumunta sa church. Bakit? Maraming hadlang. Hindi ka na kaisa namin, hindi ka na in. Hindi ka na kaisa kaya hindi ka na in. Hindi ka na pwede dito. Bakit? Bible ka ni. Puro verse lumalabas sa iyong bibig. Puro salita ng Diyos. Nakakabingi na. Kaya sino ang hadlang? Tao. Kapatid, tao ang hadlang para makilala si Jesus. Pero tao rin ang ginagamit ng Panginoon para makilala natin ang Panginoon. Kasi baka mamaya sabihin ng tao, mali yan. Tao hadlang, opo, tao ang hadlang, pero tao rin ang ginagamit ng Panginoon para makilala natin ang Panginoon. Sino sa iyo, kapatid, ang taong ginamit ng Panginoon? Marahil katabi mo. Di ba? Ginamit siya ng Panginoon para makilala mo ang Panginoon. Noon, ang Panginoon mismo ang kumatagpo sa babaeng ito, sa paralitiko at kay Sakeo. Ngayon, tao, mga mananampalataya ng Valenzuela, Bethel, ang kakatagpo sa taong naghahanap kay Kristo. Amen! Willing ka ba? Handa ka ba? Maraming tao ang naghahanap sa ating Panginoon na nagnanais na malinis. Pagod na sa pagkakasala. Maraming tao. Gusto nilang lumaya sa kasalanan. Sino ang tutugon? Sino ang magpapakilala sa kanila pagdating kay Kristo? Di po ba't ang mga mananampalataya ang magpapakilala sa kanila kay Kristo? Tayo ang lalapit sa kanila para ipakilala si Kristo sa kanila. Kapatid, tayo ang gagamitin ng Panginoon upang ang tao na marumi maging malinis sa harapan ng Panginoon dahil kikilalanin nila si Kristo bilang Panginoon nila tagapagligtas. At kapag kinilala nila si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, dadaloy ang paglilinis ng Panginoon at ang kapatawaran ng Panginoon sa kanilang mga pagkakasala. Kapatid, tayo ang gagamitin ng Panginoon. Ano ang tanong ni Job? Sino ang makalilinis sa taong madumi sa pagkakasala? Kapatid, nilinis ni Jesus ang babaeng Samaritana. Nilinis ni Jesus ang lalaking paralitiko. Nilinis ni Jesus ang mandarayang si Sakeo. No? Nilinis ni Jesus. Tayo man din, kapatid, lilinisin tayo ng ating Panginoon basta't magtiwala ka sa ating Panginoon. Magtiwala. Ang sabi ng John chapter 6,
Verse 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lalapit sa akin. Amen? Yan ang kasiguruhan na ang Panginoon, kapag lumapit ang tao sa Kanya, hindi Kanya itataboy. Ang sabi dito, hindi niya itataboy ang sino mang lalapit sa Kanya. Sa tao, itataboy tayo. Paalisin na, alibukang anak. Di po ba? Itataboy tayo. Pero kay Kristo, hindi tayo itataboy. Hindi tayo itataboy ng Panginoon. Hinahanap pa nga ng Panginoon ang mga taong marurumi at nagkasala. Amen? Kapatid, lahat ba tayo marumi sa pagkakasala? Lahat ba tayo nilinis na ni Kristo? Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil napakabuti ng Panginoon ito. Nililinis niya ang isang taong marumi. Sabi ni Job, mayroong bang lilinis sa isang taong marumi? Opo. Ang sagot, si Jesus ang lilinis sa taong marumi. Kapatid, si Jesus ang naglinis sa ating mga kasalanan. Praise the Lord. Hallelujah. Malaya na tayo sa pagkakasala. Amen? Nilinis na tayo ng Panginoon. Yan ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Marumi kami, Panginoon. Puno ng pagkaasala. Hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Mabaho dahil sa kasalanan. Pero Panginoon, salamat, isa kang Diyos na naglilinis ng aming mga kasalanan. Pinatawad mo ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Ganyang kakabuti, Panginoon. Ganyan mo, Panginoon, tinignan ang taong marumi, Panginoon. Ganyan mo hinanap kami, Panginoon. Ganyan mo hinahanap ang taong nagkasala, Panginoon. Walang makasalanan sa iyo, Panginoon, kapag ang puso ng tao, Panginoon, hinahanap ka, Panginoon. Minsan kaming naging marumi, Panginoon. Pero, O Diyos, kinatagpo mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Ikaw pa, Panginoon, ang siyang bumaba, Panginoon, upang katagpuin ang pangangailangan ng tao, Panginoon. Upang hindi kami mapahamak, Panginoon, mapunta sa apoy ng impyerno, Panginoon. Binigay mo ang iyong buhay, Panginoon. Nialay mo ang iyong sarili, Panginoon. Ikaw ang sagot, Panginoon, sa katanungan pagdating sa kaligtasan, Panginoon. Walang daan, Panginoon, ang kaligtasan liban sa iyo, Diyos. Liban sa iyo, Panginoong Hesus. Sa iyo ang daan. Ikaw ang daan ng kaligtasan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Nililinis mo ang taong naghahanap ng kaligtasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ngayon, Panginoon, nalinis mo na kami. Hinugasan mo na kami, Panginoon. O Diyos, nawa, wag po nawa, Panginoon, na maabutan mo kami, Panginoon, na kami muli, Panginoon, ay namumuhay sa dati naming pamumuhay, Panginoon. Kundi ang nilinis mo na, Panginoon, panatiliin naming malinis sa iyong harapan, Panginoon. Mamuhay kami ng may kabanalan sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, namin Panginoon na tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.